Good morning mga kabutingting. Meron tayong gagawin ngayon, isang Lenovo. So, itong laptop na to galing sa classmate ko nung high school. Then ang sabi niya is ang problema raw nito is no power. So baka raw yung charging port ang may problema. So ang gagawin natin, ititest muna natin yung charger niya kung meron bang output ng 19 to 20 volts. Then pag meron, saksak natin dito sa laptop. Okay? Para masiguro natin na wala tayong para masiguro natin na meron tayong nare-receive na voltage. So, saksak natin yung charger niya. Tingnan natin. Meron tayong nakukuhang 20 volts. So 20 volts, ibig sabihin good ang charger niya. Try natin siyang isaksak para malaman natin kung no power nga or magpa-power or hindi. So nakasaksak na. Meron akong nakikita nagbi-blink sa kanya. Ayan. So meron tayong power indicator. Ayan. Nawala yung power. Yun. Lumalabas yung power. Try natin press yung power button. So wala. Kasi natin yung press natin power button. Natin ulit. So blinking siya oh. Pag ginagalaw ko yung charging port niya, hindi ko sinasagad ng saksak. Yan, naka-steady yung orange. Press natin yung power button. Ayun, yung daliri ko to. Press natin yung power button. So ayaw niya mag-display. Press natin yung So ayaw niya mag-display. Kabuting-ting. Tatapat natin dyan yung camera. Sa kulit. Press yung power button. Ayun. Nabuhay. Nabuhay siya. Kabuting-ting. Pasok tayo sa BIOS niya. Ayaw. Ayaw.
So kinakapa ko lang yung bios niya. Ayaw. Alam ko kasi sa Lenovo, meron kasing pinipindot to na maliit na button. Parang yung laptop na gamit ko sa yung laptop ko doon. Meron yung button sa likod sa gilid, maliit. Hindi tayo makapasok sa bios niya para makita yung So check muna natin yung button na yon. Tanggalin ko yung charge. Importante, nagpa-power na siya. May display. Hanapin ko lang yung button. Hindi ko makita yung button. Hindi ko makita yung button na maliit na yun. So tatanggalin natin kabuting-ting tong battery. Tanggalin natin yung battery niya. So tinanggal ko yung battery kabuting-ting. Tinanggal ko yung battery, walang charging indicator. Wala siyang charging, kabuting-ting Nung tinanggal ko yung battery, nawala ng charge or light indicator sa Yun, buhay. Kaya lang, ganyan lang siya. Hindi nagtutuloy.
Hindi ako sure kung keyboard nito is may problema din. Wala pa rin eh. Wala. Check na lang muna natin yung yung loob nito. Buksan natin. Buksan natin yung laptop. Wala pala rito yung screwdriver ko. Buksan natin tong laptop niya. Medyo ang hirap buksan ito ah. Fast forward ko na lang ito mga kabuting-ting. So natanggal ko na ang kabuting-ting. Check natin yung memory niya. Kung ilan. Naka 4 gig naman siya. Naka 4 gig yung memory. Tapos meron pa siyang isang slot. So kung pwede pa itong dagdagan. Tapos check natin itong hard drive niya para i-upgrade natin, gawin nating SSD. Advice natin sa may-ari para mas bumilis. So, naka 500 gig naman siya yung hard drive niya. Kaso, pag hard drive, alam naman natin, mabagal yan. Not unlike sa SSD. So, gagawin natin, check muna natin yung SSD niya sa ating SSD. Try muna natin itong i-check
kung goods pa ba yan o hindi na. Check natin yung temperature, yung health status niya kung okay pa. So, check ko muna yung ano niya, kung goods pa siya. So, yung hard drive niya, okay pa naman to. So, I plan na gawin natin siyang external, o I mean local drive. Parang backup storage. Ilalagay natin siya dito sa CD-ROM niya para maging dalawa ang kanyang storage. Tapos yung ilalagay natin dito is SSD. Okay pa naman, 100% pa yung health. So okay pa naman yung drive niya. So yun, nakapasok na tayo sa ano niya. Kaso di pa tayo makapasok sa BIOS. Enter to select an option. Papain lang muna natin yung ano niya, boot option. Yun, BIOS niya, yun lang pala, BIOS setup. Para makita natin. So naka-Intel Celeron lang pala siya, yung CPU niya. So ito, tingnan natin ha. Naka-Intel Celeron CPU, tapos 4GB yung memory. So ito, pwede pa natin itong dagdagan ng another na 4, or pwedeng dagdagan natin ng 8. Tapos yung SSD ito yung nilagay natin bagong SSD, naka 256 na yan. Tapos itong CD-ROM niya, pwede nating tanggalin yan, disable natin, gawin na natin siyang backup storage. Lalagyan natin ng HDD caddy para mailagay natin yung 500GB na ano niya, na hard drive. So ngayon, yung gagawin muna natin is i-format natin siya. Titingnan natin kung may pagbabago. Since nakapasok na tayo sa ano, date, ano ba yan? 02
02 18 2025 time 11 19. So gawin natin legacy so nag-auto restart lang siya, ayaw niya dito sa installer natin na to. Palitan natin. Ayaw niya ng CSM. Binablock yung ano natin. Tayo security. Ayan na. So ayan na, nagpo-format na tayo. Ay, nako.
So ayan mga kabuting-ting, ang gagawin natin ay ang ginagawa po natin ngayon is nagpo-format muna tayo. Then check natin mamaya. Ika-cut ko na lang tong video para mabilis kasi matagal po itong formatting natin. So ayun mga kabuting-ting, ito na yung ano natin, finished product. So na-upgrade na natin siya sa RAM. Sa RAM sa SSD. So ito lang yung specs niya. Wait ko lang din yung may-ari kung papa-upgrade niya pa ang RAM kasi ang RAM nito ay 4GB lang yan. 4GB Intel Celeron. So ang ma-upgrade na lang natin dito is yung RAM tsaka yung hard drive niya, which is yung hard drive ay naka SSD na rin naman tayo. Yan, check natin yung SSD. Yan, naka solid state drive na rin tayo. Yan. So sa ngayon wala na ako nakitang problema kasi ang sabi ng may-ari nito no power daw. And nung chinek naman natin nagpa-power siya pero ayaw mag-display. Then nung konting kalikot lang nag-display na siya. Ang problema naman naka freeze lang siya sa Lenovo logo. So ang ginawa lang natin, tinanggal natin yung hard drive niya at pinalitan natin ng SSD. So ito ngayon okay na. So yun lang mga kabuting-ting at maraming salamat po. Kung meron po kayong gustong ipa-repair, hardware, software, laptop or desktop, video card, pwede po kayong magpadala sa atin kung along Metro Manila lang. Pwede nyo po yung isend sa atin via Lalamove or Grab. Bahala na kayo kung anong gusto nyong courier. Basta sagot nyo po yung shipping back and forth. And kung mag-inquire po kayo, pwede po kayong mag-inquire sa akin. Direct na lang po dun sa video, sa YouTube natin, sa mga video ko doon. Then ito po siya, pakita ko po sa inyo para po may idea po kayo. Punta lang po kayo sa YouTube channel ko. And type natin si Nabotas Tech Repair. Yan. Yan, punta po kayo dito sa aking sa logo na yan. Then ito po yung ating YouTube channel. Kung mapapansin niyo, merong home, video, live, post. Diba ba? So, pwede tayong pumunta rito. Yan, sa post. Then, makikita mo po rito yung mga link na yan. Ito po yung FB account ko. Then, ito yung FB page natin. Ito yung Facebook page. Ito yung main account ko sa Facebook. So, pwede nyo po yung bisitahin. Then, dyan po kayo mag-chat. Para direct na po kayo makakapag-communicate sa akin. Much better kung direkta na po kayo sa Facebook page, sa Facebook account ko mismo. Kasi lumilipat pa ako ng account from my Facebook account, then lilipat ako ng Facebook page. So, much better kung direct na kayo sa Facebook account ko. Or depende pa rin po sa inyo kung saan nyo gusto mag-message. So, yun lang po mga kabuting-ting. Maraming salamat po. Have a nice day po sa inyong lahat. Bye-bye.